maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Ngayon po lang inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay sa bahaging ito ng ating palatuntunan, ang kabanal-banalan. At particular po tayo, nasa segment na po tayo ng ang sagot ng Biblia. So sa mga mahal natin mga taga-sunod o mga taga-pakinig, taga-panood, ay inaanyayahan po namin kayong regular na sumubaybay sa ating programa. Maliban po dito sa aktual yung napapanood na meron pa po tayong iba pang programming on other days like itong mga sumusunod. Sa himpilang DWBL 1242 kHz po ito sa AM band, which caters po sa karaniwan sa Metro Manila at mga karatig na mga probinsya. Blessed Day, Mondays to Friday, 7:30 to 8 in the morning. At sa pamamagitan po ng ating social media accounts, ito ay lumalabas ng earlier, 6 to 6:30 in the morning via Facebook or YouTube. Ang sagot ng Biblia, itong segment natin, every Sunday po yan, 4 to 5 in the afternoon. Via Kiss FM naman, 95.1. Usually ito ay nasa Calabarzon area. The Climb, Sundays, 7 to 7:30. Likhawit po o music, yung pong music ministry ng church. Immediately after po yan, 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30 in the evening. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30. Ang sagot ng Biblia, 7 to 8 naman sa gabi. Maaari nyo pong padala ng inyong mga mensahe sa pamamagitan po ng ating konbensyonal na paraan sa texting ay ang mga sumusunod po nating mga numero. Sa Globe ay 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-5555009, 0909-5555009, 0991-4192-027, 0991-4192-027. Ang ating website po ay mostholychurch.com. At na-mention ko po kanina ang ating social media. Ito po ang ating social media accounts. MHC Media sa Facebook. And also on the same platform, ang Kabanal-Banalan. So sa pagbukas niyo po ng inyong mga Meta o Facebook accounts, i-type in niyo po sa search bar ang MHC Media o ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman, sa inyong mga search bars, The Most Holy Church. Kung pwede, click nyo na rin yung subscribe upang kayo po ay mga unang makatatanggap ng notification kung tayo po ay may mga bagong content o episodes. At bukod po dyan, syempre, dyan makikita nyo sa ating mga TV screens in a while, meron din tayong presence sa Instagram at sa iba pang mga social media platforms. Ang Most Holy Church o ang Kabanal-Banalang Iglesia, ang punong tanggapon po nito ay matatagpuan sa number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, kasama po natin ang punong lingkod o siyang anchor nitong ating palatuntunan, ang kapatid na Yuzel, kapatid na Danilo Francisco. Maraming salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. At maraming salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, sa pagpapahintulot na kayo po ay patuloy naming mapaglingkuran. Siyempre, sa Diyos ay nagpapasalamat din tayo
dahil ang pagkakataong ito ay sumasa atin upang matugunan ang inyo pong mga katanungan sa pamamagitan po ng Biblia. So ang sagot ng Biblia, agad po tayo magtungo na po dito sa ating mga katanungang nakalap. Una po, if you may, kapatid na Yushel, paano matitiyakan niya ng tao ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa? Basahin po natin ang sagot ayon sa paliwanag ni Apostol Pablo. Unang Korinto 15, 1-2. Ngay ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo panampalataya ng walang kabuluhan. Yan. Napakalinaw po naman, sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. So yun po'y ipinapaliwanag niya ng tiyakan kung paano ang kaligtasan ay makakamit ng tao. Kung pananatilihan po, ayon kay Apostol Pablo, ang ebanghelyo na ipinangaral niya ng mga tao na noon po ay sinasabi niya sa mga kapatid sa Korinto. Kaya ang kaligtasan po ay mapananatilihang nasa kanyang katiyakan kung pananatilihang gagawin, susundin ang mga aral na sa kanya'y itinuro. At kung alin po yung tinutukoy niyang kailangang panatilihan, mababasa natin sa Efeso 1:13. 13. Narito po, mga kaibigan, na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kay magsisampalataya ay kay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yan. Yan po yung tinutukoy ni Apostol Pablo na pagka pinanatilihan, iningatan natin, nakatitiyak tayo ng kaligtasan, yung ebanghelyo ng katotohanan. Ang mahirap, baka po meron tayong aral na pinanghahawakan, napakinggan, hindi namang katotohanan. Labag sa talagang nakasulat sa Biblia at hindi aral na itinuturo ng mga sugo ng Diyos, hindi po yun yung kailangan nating panghawakan. Kasi kung minsan ang tao, di ba, kapatid na Gabriel, hindi yung nasa Biblia ang pinanghahawakan Minsan, sabi ng Panginoon, nanghahawakan sa salit-saling sabi. Pinanghahawakan yung ganong inaakala nila may kredibilidad, walang malayo sa mga nangyayari. Halimbawa, sa setup na political na sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Naniniwala sa sabi-sabi na ang mga tao, lahat ng panig, ganyan ang ginagawa. At hindi pinanghahawakan ang katotohanan. Yun talagang mismo na concrete truth. Gaya ng mababasa natin sa Biblia, concrete truth, yung konkretong katotohanan, yung nakasulat, yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Yung iba naman, nanghahawakan sa filosofya. Hindi talaga dun sa aral na mababasa sa Biblia. Hindi po yun ang makapag-sisigurado sa ating kaligtasan, kundi bantayan natin ano ba yung ating napakinggan, ano ba yung aral na ating pinanghahawakan. Kung yan talaga ang tuwirang sinasabi ng Biblia, yun ang panghawakan natin. Ayon kay Apostol Pablo, makatitiyak tayo ng kaligtasan. Kaya sino yung mga taong yan na nanghahawakan sa aral at nakatitiyak sa kaligtasan kung mananatili sila sa mga aral na yon? Basahin din natin kung sino. Ito po, sa isang salin po na sa wikang Ingles, sa King James Version natin mababasa. Sa Aklat ng Mga Gawa 2:47, ang nakasulat po ganito, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily
such as should be saved. So pinapupurihan ng Diyos, sila ay nakasumpong ng biyaya, ng pabor sa mga tao, at ang Panginoon niya ay nagdagdag o isinangkap sila sa iglesia. Araw-araw ay nadaragdag sila sa iglesia at sila yung mga tinatawag na iniligtas o ligtas na. Yan. Yan sinasabi ng kasulatan. Marami pong mangangaral ngayon. Sabi, hindi na kailangan ng church. Ang kailangan, sumampalataya. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo na kailangang manatili at panatilihan nila, ito yung mga tao na nadagdag o idinagdag sa church, isinama doon. So, paano mong sasabihin hindi kailangan yung church? Kaya doon pa lang maintindihan kagad, di ba? Yung mga ganong turo, hindi ebanghelyo yun. Hindi katotohanan yun. Ang talagang katotohanan, una, ang lahat ng makapanghawakan sa tiyak na kaligtasan, yun po yung mga taong tulad ng mga unang Kristiyano, added to the church. Idinagdag sa church na itinatag ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya yun po ang tiyakin din natin. Nasa anong samahan po ba tayo? Yun bang church na ating kinabibilangan? Yan ba yung church na diyan din inilagay yung mga unang Kristiyano sa panahon ng mga apostol? Kung diyan po tayo nandyan, yan yung sinasabi ni San Pablo, manatili tayo diyan. Ingatan natin yan. Pero kung wala pa po tayo doon sa church na tinutukoy ni Apostol Pablo, ito po yung panahon para magbulay tayong mabuti, mag-isip tayong mabuti, hangarin po nating maging kabilang, maging kasama, maging karagdagan dun sa church na sinasabi ni Apostol Pablong ipinangaral niya at dapat nating panatilihan. At alam po ba ninyo kung aling church yun? O basahin natin sa Biblia. Sa unang Tesalonica 2:12, kasama po ang 14 sa ang bagong ang Biblia o ang Biblia 2001 edition. Na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo o nagpatotoo upang kayo lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Yan po yung church. Yan yung iglesia na sinasabi ni Apostol Pablo, kailangan nating panatilihan. Kaya ito'y ipinakikilala namin sa inyo. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kung sasabihin ng tao, hindi mahalaga ang iglesia, hindi mahalaga ang church, ibang ebanghelyo po yun. Ang ebanghelyo na sinasabi ni Apostol Pablo, lahat po ng iniligtas ng Panginoon, added to the church. Inilagay diyan sa church na yan. Kaya diyan tayo dapat manatili, diyan ang dapat nating hangarin, na diyan tayo maging kabilang, pagkagayon po, nakatitiyak tayo ng kaligtasan. So, salamat po. Sana po masampalatayanan nyo yan dahil yan ang nakasulat sa Biblia. Kasunod po, kapatid na Yushel, ang mga masasamang pangyayari ngayon ay katunayan ba ng galit ng Diyos? Opo, at yan nakasulat sa Biblia. Basahin po natin. Narito po sa liham ni Pablo sa mga kapatid sa Roma 1:18, sapagkat ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Yan. Napakalinaw naman, di ba? Opo, klaro naman dito, kapatid na Yushel. Talaga ang pagkahayagaan niya, ang manifestasyon ng pagkagalit ng Diyos ay nahahayag sa pamamagitan po ng mga kaganapan din sa lupa. Halimbawa, ang gamit ng kaligtasan o ang kalikasan. Opo. Na kung saan dito, the full force of
God is in effect, ika nga. Hindi naman ibig sabihin sa lahat ng pagkakataon kaya may ganyan, pinarurusahan ng isang lugar. Pero sabi sa Biblia, it also happens, nangyayari ito bilang kahayagan nga ng paghahayag nga, paglitaw ng galit ng Diyos sa mga masamang pangyayari sa lupa. So, yan ang sinasabi ng Biblia. Yan ay kahayagan ng puot ng Diyos. Hindi lang gayon. May isang pahayag pa na noon pa'y sinasabi na ng Panginoong Diyos. Kahit po ang mga pagkasira ng likas na kalagayan ng mundo ito. Sa Mikas 7:13, narito po ang nakasulat. Gayon may masisira ang lupain dahil sa kanila na nagsisitahan doon dahil sa bunga ng kanilang magagawa. Yan ang napakalinaw at yan ay talaga namang nangyayari. Kaya hindi nga malaman ng mga tao kung sino ang sisisihin dahil nagtuturuan, di ba? So yung una, talaga masasabing pagkagalit ng Diyos. Pero pangalawa, dapat din natin maintindihan yung mga nangyayari sa ating paligid, especially nga yung kakaibang behavior ng kalikasan ngayon, ay resulta po ng gawa rin, masamang gawa ng tao. Halimbawa, pinuputo lang mga puno. Opo, na walang patumangga. Kinakalbo, sabi nga, kinakalbo ang kagubatan o ang kabundukan na ito ay nagre-resulta ng malaking pagkabaha doon sa mas mabababang mga dako. Yung dagat ay tinatabunan para maging lupa. Yung may tawag ho sila doon. Reclamation. Yan. Re-reclaim, eventually, alam natin, kung ho yan, sa batas ng kalikasan, ng laws of nature, chances are, babawiin ng kalikasan yung inalis sa kanya. Yung bagay na tinabunan, may potential. Kahit nga siyentipiko nagsasabi, may potential na bawiin ng kalikasan yan na magbaha po sa mga lugar na nare-reclaim. Kaya marami. At yan bukod sa kahayagan ng kapuotan ng Diyos, bunga rin yan ng mga kuminsan dahil sa kasakiman, kaya ginagawa ng tao ang mga bagay na yan. Dahil malaki yata dito. Kita sa pagtutroso. Diyan nga sa development ng land. O bukod doon dyan, yung pong pagkabutas ng ozone layer. Dahil din sa paggamit ng mga ipinagbabawal ng mga chemical, may epekto ho yan sa ating kalikasan. Kaya, undeniably, yan ay kahayagan ng kapuotan ng Diyos. Una, pangalawa, resulta yan ng maling gawa ng tao. Opo. Salamat po. So, sa ngayon ay magbibigay daan po tayo sa awitin po muna ng ating kapatid. Kahit na, by Sister Maria Rica Mamaril ng dako ho ng Marikina. Yung tawag ho natin yan is Pastulan Alleluia. Kahit na, by Sister Reka. Kapayapaan po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po ang kaloob sa atin ngayon ng ating Amang Diyos. Dahil sa mabuting kaloob at pagkakataon na kayo po ay makasama namin dito sa programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po si Sister Rica Mamaril, isang mga awit mula sa Marikina City. Ay masayang maglilingkod sa inyo ng mga awitin ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya samahan niyo po kami at sabay-sabay nating tanggapin ang mga biyaya ng Diyos sa atin ngayong araw na ito. Kayo po ba ay in love ngayon? Napangiti ko po kayo, ano po? Alam niyo po yung feeling na you can do all things possible just to prove your love to someone? At minsan, nagagawa pang posible ang imposible. Mapatunayan lang ang nararamdaman. Pero hanggang saan natin ito mapapatunayan? Alam niyo po dito sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay natatangi po ang pagmamahalan ng kapatiran. Kahit anumang pagdaanan, kahit subukin man ng panahon at distansya, may isang pag-ibig ang nag-uugnay. Kaya atin pong pakinggan ang inihanda kong awitin na may pamagat na kahit na.
Nasa magkabilang dulo ng mundo, nasa magkaibang lugar man tayo, hindi pa rin nagbabago, di pa rin naglalaho, alaala ng pag-ibig mo, ligayang nadarama ko. Huwag mong isipin na nilimot ko mga sandaling magkasama tayo, mga panahon ng gawain ay laging magkapiling, sa hirap o ginhawa magkakapit o kay saya. Kahit na malayo ka, nandito pa rin. Kahit na di ka nakikita, kay isang espiritu, kay isang kaluluwa, kay isang pag-ibig ko. Nasa magkabilang dulo ng mundo, nasa magkaibang lugar man tayo, hindi pa rin nagbabago, di pa rin naglalaho, alaala ng pag-ibig mo, ligayang nadarama ko. Huwag mong isipin na nilimot ko mga sandaling magkasama tayo, mga panahon ng gawain ay laging magkapiling, sa hirap o ginhawa magkakapit o kay saya. Kahit na malayo ka, nandito pa rin. Kahit na di ka nakikita, kay isang espiritu, kay isang kaluluwa, kay isang pag-ibig ko. Ako pa rin ba'y nandyan sa puso mo? Himig ba ng puso natin ay magkatono? Sana'y muli kong madama ang iyong pagsinta. Ako'y nananapit na muli kang makita. Kahit na malayo ka, nandito pa rin. Kahit na di ka nakikita, kay isang espiritu, kay isang kaluluwa, kay isang pag-ibig ko. Kahit na di ka nakikita, kay isang espiritu, kay isang kaluluwa, kay isang pag-ibig ko.
Pwede. Opo. Very good po, Sister Reka. Pagpalain po ang inyong tinig sa inyong ministeryo ng musika. Ang kasunod po, kapatid na Yushel, aral ba sa Biblia na ang lahat ng reliyong Kristiyano ay sa Diyos? Ito medyo contentious na issue ito, kapatid na Yushel. Kasi syempre, everyone who's professing to be Christian, sabihin nila sila ay sa Diyos. Sanggunin natin ang Biblia. Aral ba niya sa Biblia na ang lahat ng reliyong nagpapakilalang Kristiyano ay sa Diyos? Pagka nagpapakilalang Kristiyano, yan yung naniniwala kay Kristo. Opo. Na si Kristo ay napako sa krus at siya'y nagsakripisyo para sa ikaliligtas ng mga tao. Yung may mga ganong paniniwala, marahil lang tinutukoy dito. Hindi po lahat. At yan sinasabi ng Biblia, hindi po lahat ng may ganong paniniwala. Basahin natin. Klaruhin natin. Ang mismong sabi ng Biblia, Mateo 7:22 hanggang 23, dito sa versyong Tagalog Popular. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Yan. Napakatiyak po. Ang nagsasalita niyan, ang Panginoong Kristo Jesus mismo. May mga nagsisitawag sa Kanya. So, ibig sabihin, kinikilala siya. Tinatawag siyang Panginoon, Panginoon. Pero magkagayon man, maliwanag po. Sa darating na panahon, sa dulo ng panahon, sasabihin sa kanila ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. So diyan, matitiyak natin, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, kumikilala na siya'y Panginoon. Kasi sabi ng iba, tanggapin mo lang siyang Panginoon, sarili mong tagapagligtas, sinarili Opo. pa. Opo. Paano naman yung iba? Opo. Magkagayon man, kahit na po kinikilala nilang tagapagligtas, kinikilala nilang Panginoon, sa dulo ng panahon, sasabihin sa kanila ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kaya mali po ang pananaw o paniniwala na basta kumikilala sa Panginoon, sa Diyos na o kinikilala na ng Diyos. Opo. Dahil siya mismo ang magbibigay ng kredibilidad sa nagpapakilalang sa Kanya. Siya mismo yung magbibigay ng seal, ng approval na yan ang relihiyong yun ay sa Kanya. Pero it will come a time, sabi nga dito, kahit gumawa sila ng mabuti, ito, undoubtedly, ginagawa nila mabuti. Dahil papagaling sila, papalayas anyan sila ng demonyo. Sa pangalan mo pa, we are doing it in your name. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nangakikilala. Kung titingnan ng iba yan, dahil in the name of Jesus. Opo. Talagang paniwalang-paniwala sila na kay Jesus yan. Pero ang Panginoon ang nagsabi, kahit pa pangalan ko ginagamit nila. Sa dulo ng panahon, sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo nakikilala. Ibig sabihin, hindi ko kayo kinikilala. Ang ginawa niyo masama, katampalasanan. Alam niya, yung ginawa niya, yung kilala ko sila, he knows everything. Pero as far as recognition is concerned, hindi sila inire-recognize, hindi sila ina-acknowledge na sa Diyos sa Kanya. Opo. Baka itanong sa atin, kapatid ng Gabriel, bakit kaya? Bakit kaya hindi lahat? Ang sagot ng Biblia. Sige, basahin natin. Roma 10:2 hanggang 3. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. May mabubuting gawa nga. Hindi matatawaran ng intensyon. May pagmamalasakit na ibig na ipakita. Merong caveat, datapwat, hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila
ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yan. Kasi ang itinayo nila, yung kanilang sarili. Sarili nilang alam, sarili nilang katwiran, hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya dahil hindi nagpapasakop sa katwiran ng Diyos, nagtayo sila ng kanilang sarili. Sarili nilang church. Katwiran niya ng iba. Nag-aral ako. Ilang taon akong nag-aral. Mahusay ako sa Biblia. Kaya kong magsalita. Magtatayo ako ng sarili kong kongregasyon. Ng sarili kong church. At marami pong gumawa niyan. Alam po ninyo, ang pagtatayo ng sariling church na iba sa itinayo ng Panginoong Kristo Jesus, yun po ay pagtatayo ng sarili, hindi pagtatayo ng sa Diyos. Opo. At yun po ay kasalanan sa Diyos. Kaya yun ang dahilan. Hindi po kikilalanin ng Diyos yung mga nagtayo ng kanilang sariling church. Opo. Na iba sa itinayo ng Diyos. Kahit pangalanan pa nila na Kristo Jesus. Opo. Na ito'y sa Diyos. Ito'y kay Kristo. As long as reality says, hindi yan ang itinayo ni Kristo. Kahit na sabihin nga natin, tagtarin pa natin yung pangalan, rehistro nila ng pangalan ng Diyos at ng pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Hindi nga yan sa Diyos. Hindi sila napasakop sa Diyos. It remains, tayo nila yun. Sila ang may sariling tayo noon. At alam po ba ninyo, mga giliw na taga-subaybay, kung gaano kalaking kasalanan ang pagtatayo ng sariling church na iba sa itinayo ng Panginoong Kristo Jesus? Opo. Basahin natin. Ito. Ang hindi nila namamalayan. Aklat ng mga gawa, 4 at 11. Siya ang bato na itinakwil niyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Pagka po ang isang mangangaral, kahit gaano po kahusay, kahit gaano kapopular, pero nagtayo ng sariling church na iba sa itinayo ng Panginoong Kristo Jesus, ang tawag po ng Biblia, siya ay nagtatakwil sa Panginoong Kristo Jesus. Itinakwil niya ang Panginoon dahil sa pagtatayo ng kanyang sariling church, ng sariling kongregasyon. Ang tinutukoy po dyan na bahay, hindi po bahay na tulad ng bahay nating mga tao, kundi yung sariling kalipunan, sariling kongregasyon para ipakilalang yun ay sa Diyos. Yung pagtatayo ng sariling kongregasyon, ng sariling church, yun po ay pagtatakwil sa Panginoon. Mabigat na kasalanan po yun. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Di ba? So, yung nag-aakala na, they invited Christ in their congregation. They invited Christ or the Holy Spirit into them na sinecertify na sila sa church. In effect, ang tunay na epektong nagawa nila na itinakwil nila si Kristo. Opo. Kaya huwag po tayong pumayag na madala tayo ng paniniwala dahil sa Kristo din naman ang kanilang ipinangangaral, Jesus din naman ang lumalabas sa kanilang bibig, at in the name of Jesus ang kanilang bukang bibig. Hindi po dahil doon ay sa Panginoon na sila. Opo. Sinabi ng Panginoon yan, kahit sinasabi nila, Panginoon, Panginoon, nagpalayas pa sila ng demonyo, nagpagaling pa sila ng mga may sakit, napakagandang bagay niyan kung titingnan po natin. Pero dahil hiwalay sa kalipunan, sa church na itinayo ng Diyos at nagtayo sila ng kanilang sarili, sila ang mga mangangaral at kalipunang nagtakwil sa Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Sana po masampalatayanan nyo ang katotohanan yan. Next question, kapatid na Yushel. Sang-ayon ba sa Biblia ang doktrinang once saved, always saved? So meron pong diyan siguro yung kanilang naipadala may kulang lang. Once saved, always saved. Dito sa aking kopya ay walang di. Yan. Yan ba ayon sa nakasulat sa Biblia? Hindi po inaayunan ng Biblia yung ganyang doktrina, yung ganyang paniniwala ng sino mang tao, kahit ng sino mang mangangaral,
na nagdideklara ng ganyang turo. Hindi po ayon sa Biblia yan. At kung sino ang unang-una na nagpahayag niyan, si Apostol Pablo. Basahin po natin. Narito sa unang Korinto 15:1-2. Ngayon ipinapatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Yan. Alam naman natin si Apostol Pablo, hindi basta mangangaral yan. Yan dakila at talagang matalino kung ang pag-uusapan ay katalinuhan. Siya mismo nagsabi, kung pananatilihan ninyo, nakatitiya kayo ng kaligtasan. Pero halimbawa, nasa iyo nga, iniligtas ka nga ng Panginoon mula sa pagiging alipin ng kasalanan, sa pagiging dapat ay nakalaan sa parusa. Pero hindi mo naman iningatan at hindi ka na natiling sumusunod sa mga kalooban ng Diyos, hindi ka nakatitiyak ng kaligtasan dahil ang katiyakan na sinasabi ni Apostol Pablo, kung ating iingatan at pananatilihan yung aral. Paano ba pag-iingat ng aral, kapatid na Gabriel? Binubuhay yun, of course. Ibinubuhay. Ay nandun sa talata. Inulit lang natin itong talata to. Binasa na natin kanina. Sabi dito, binubuhay, nananatili tayo doon sa paggamay ng aral. Tapos meron pang isa, maliban na kung kayo magsipanampalataya ng walang kabuluhan. So, dalawang aspeto yung tinuturo dito. Yung positive, of course. Yung paggawa ng maalituntuning sinampalatayanan mo, nanatili ka doon, nagsumikap ka na magawa yan, and yung pag-iwas sa mga bagay na hindi nararapat gawin. Kaya yung pong gayong sinasabing once saved, always saved, hindi po naaayon sa Biblia. At alam po ba ninyo na dyan sa ganyang kaisipan, paniniwala ng hawakan ng mga Israelita na naging dahilan, kaya po sila'y napahamak. Kaya sila'y pinatunayan, parang virtually sinabihan silang mali ang pinangahawakan ninyo. Na parang nakatikim na kayo, sinabihan kayo na nakipagtipan ng Diyos sa inyo. Yan inukit talaga sa bato ng Diyos. Siyang nangako Talaga hindi niya yun sisirain ang pakikipagtipan niya sa Israel. Ang sinong sumira? Ang Israel. Kaya ano po nangyari sa kanila? Ano ang paglalarawan sa kanila? At alam po ba ninyo kung sino ang naglarawan? Isa sa mga Israelita, si Apostol Pablo. Basahin natin. Narito, mga kaibigan. Ang sinabi mismo niya sa mga kapatid sa Roma 11:17-21 sa ang saling ang bagong ang Biblia. Sapagkat kung ang ilang mga sanga ay nabali at ikaw na isang olibong ligaw ay isinanib sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo, huwag kang magmalaki sa mga sanga. Ngunit kung magmalaki ka, alalahanin mong hindi ikaw ang nagdadala sa ugat, kundi ang ugat ang nagdadala sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sangay na bali nga upang ako'y maisanib. Tama, sa kawalan nila ng pananampalataya, inabali sila. At sa iyong pananampalataya, nakatayo ka. Huwag kang magmalaki, kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi pinanghinayangan ng Diyos ang mga likas na sanga, ikaw man ay hindi panghihinayangan. Napakalinaw. Hindi ikaw ang nagkakandili sa sanga, sa puno, kundi ang Diyos. Yun ang talagang ibig sabihin. Ang Diyos ang nagpapasya. Kung halimbawa, dahil doon sa kapalarang tinamo, ibinigay sa iyo, iniligtas ka sa pagkakaalipin ng kasalanan, sa kamay ng dyablo. Dahil ba doon, magmamayabang ka na, parang nagawa mo yun sa sarili mo. Sa Israel nga ginawa na silang bayan, iniligtas sila sa pagiging alipin.
Malaki sila na bandang huli, pati ang Diyos na nagligtas sa kanila. Ayaw nilang sundin. Kaya sila'y sanga na nangabali. Opo. Kung literal natin titingnan, halimbawa nga, ikaw ay idinugtong na sanga. Hindi mo ba nakikita yung may naalis na sanga na pinangakuan, sinabi, ikaw ay akin, o ikaw ay inaring akin. Ikaw pa kaya na idinugtong lang. Ibig sabihin, nakatikim ka na. Yun yung prinsipyo kasi ng once saved, always saved, o saved forever. Ang prinsipyo na kung saan, nandiyan ka na, nakadugtong ka na, hindi ka na maalis. Opo. Israel na alis. Ang sinasabi dito, ikaw pa kaya, hindi nga ikaw ang likas na nakadugtong sa puno, ikaw pa kaya, hindi ko pwedeng alisin. Yun yung nasa paraiso na, pinalayas pa. Opo. Di ba? Nasa paraiso na yun. Pinalayas pa ng Diyos. Bakit? Hindi sinunod yung utos ng Diyos Bakit? Nasa kapasyahan ng Diyos yan. Wala sa atin. Nasa Diyos yan. Kaya, kung tayo'y kinahabagan ng Diyos, yun ang ating pananampalataya, huwag tayong magmamalaki. Opo. Yung babalikan natin yung prinsipyo yan. Of course, kung gusto nyo paniwalaan yan, it's up to you. Pero, biblically speaking, kailangan maging maingat tayo. Hindi nagmamalaking okay, parang pinapupurihan natin ng Diyos. Niligtas mo kami, niligtas mo na ako. Because I acknowledge your presence in my life. You are my Savior. Wala nang, parang tapos na. Opo. May kasunod pa ho yun, mga kaibigan. Meron kang parting dapat na gawin. It doesn't necessarily mean na garantisado na yung salvation mo. Wala ka namang ginawa. O di kaya sumira ka sa kasunduan, sa kasunduan, aalisin sa iyo yung kaligtasan na yun. Opo. Kaya sana po maingatan natin yan, masampalatayan na natin yan, at kung pala rin tayo na maging kabilang sa mga iniligtas ng Diyos, tulad ng mga unang Kristiyano, ingatan natin yun habang tayo'y nabubuhay. Salamat po. Pati na Yosel, balikan natin si Sister Maria Rica Mamaril, si Sister Reka. Ngayon naman ay ang kanya awitin, Dahil sa Pag-ibig Mo. Salamat po sa pagstay ninyo sa segment na Ang Sagot ng Biblia. Kumusta po? Sana po ay lubos ninyong nauunawaan ang mga aralin at patuloy po kayong sumubaybay sa aming mga programa. Masaya po kaming i-share sa inyo ang mga salita ng Diyos. All we need is love. Totoo naman po ito, hindi po ba? Because love can be a powerful motivator at nagsisilbi rin itong inspirasyon para maabot ang ating mga pangarap at malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Kaya ang ating Panginoong Diyos, dahil sa pagmamahal niya sa atin, ay binigyan tayo ng mga kapatid o ang ating kapwa, hindi lang para mahalin tayo, kung hindi upang mahalin din natin sila ng buong puso at kaluluwa. Damahin natin ito sa awit na may pamagat na, Dahil sa Pag-ibig Mo. Buti na lang nakilala kita, naging makulay ang buhay ko, naging magaan sa'yo ang kalooban ko, nang madama ang pag-ibig mo. Kapag kasama kita, aking kapatid, nagagawa kong matiis ang lahat. Anumang hirap malalampasan ko, dahil sa pag-ibig mo. Sana'y huwag mo kong iwan, ako'y nangangakong mamahalin ka ng buong puso at kaluluwa, hanggang kailanpaman.
madama ang pag-ibig mo. Kapag kasama kita, aking kapatid, nagagawa kong matiis ang lahat. Anumang hirap malalampasan ko, dahil sa pag-ibig mo. Sana'y huwag mo akong iiwan. Ako'y nangangakong mamahalin ka ng buong puso at kaluluwa, hanggang kailanpaman. Sana'y huwag mo akong iiwan. Ako'y nangangakong mamahalin ka ng buong puso at kaluluwa, hanggang kailanpaman. We'll be hearing from you again, Sister Reka, at 10 ng inyong mga kasama dyan sa Pastulan. Alleluia. Kung ang Diyos ay naparito sa lupa, ito yung mga arguments naman ng iba, nililimitahan talaga ang Diyos. No? Kung ang Diyos ay naparito sa lupa, wala na ba siya sa langit? Naalala ko, bago natin sagutin, yung pagka dumarating yung Biyernes Santo, Patayan Diyos. patayan Diyos. Ibig sabihin, walang Diyos dahil namatay daw ang Diyos. Ika nga, mag-ingat ka pa, nasugatan ka, hindi na maghihilom. Mga ganun ang paniniwala. Pag nag-swimming ka, baka malunod ka. Baka malunod dahil walang magliligtas. Walang sasagip sa'yo. Oo. So, very similar dito, no? Yan po yung paniniwala ng iba. Pero sa turo ng Biblia, sa pananampalatayang pinangahawakan po ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ngayon po ay naglilingkod sa inyo, hindi po gayon. Dahil ang nakasulat po sa Biblia ay ito. Pakinggan po ninyo. Ito, Efeso 4:6. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang suma sa ibabaw sa lahat, at suma sa lahat, at nasa lahat. Yan. Ano ba yung suma sa lahat? Nasa lahat. Ano ba yung lahat? Langit, lupa, o kasama yun. Yung Diyos na yun din ang Ama. Hindi isa sa Diyos, kundi yung isang Diyos at Ama ng lahat. Isang Diyos na dapat nating kinikilalang ating Ama. Yan po ay suma sa lahat. Nasa ibabaw ng lahat. Hindi pwedeng kinikilala mo siyang Diyos na pagka nagpunta siya dito sa lupa, wala na siya sa langit. Hindi po yan ang Diyos na ipinakikilala ng Biblia. Ang Diyos po na ipinakikilala ng Biblia, nasa lahat sa anumang pagkakataon. Opo. Omnipresente. Opo. Opo. Pero maganda bigyan natin ng din yung sinabi niyo, kapatid na Yusel. Nasa lahat ng dako, sa lahat ng pagkakataon. Opo. At alam po ninyo, ang panindigang yan at pananampalatayang yan, pananampalataya noon pa ng mga unang lingkod ng Diyos. Tulad ni Haring David. Pakinggan po Sa ninyo ang kanyang mga kanyang sinabi. Kanya awitin, 139, 139:11-12. Kung aking sabihin, tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. No, yan. Talagang walang hindi siya nakikita. Lahat alam niya.
Ang totoo, pagka binasa nga natin ang buo ito, sabi ni Haring David, pag pumunta ako sa dagat, andun ka. Wala akong pupuntahan na wala ka doon. Yan ang Diyos. Kung ang pagkakilala natin sa Diyos, pag nandito sa lupa, wala siya sa dagat. Pag nandito sa lupa, wala siya sa langit. Baka ibang Diyos po yan. Yan po ay Diyos-Diyusan. Ang ipinakikilala po namin sa inyo, isang Diyos at Ama ng lahat. Hindi isa lang sa mga Diyos. Nag-iisang Diyos at dapat kilalaning Ama ng lahat ng tao. Opo. Wala na pong ibang Diyos bukod sa Kanya. Kaya dyan sinilang yung konsepto ng iba't ibang mga Diyos eh. Opo. Sa hindi nila pagkakilala sa tunay na Diyos, nag-assign sila, naniniguro eh, nag-assign sila ng Diyos sa bawat dako na pupuntahan nila. Halimbawa, Diyos ng karagatan, ng tubig, dahil nandun siya, naglagay sila ng Diyos doon. Diyos ng kalawakan o ng pangkalahatang Diyos, pero inassignan pa rin siya. Gaya ng sa mitolohiya ng Rome at ng Griego, may ganon. Diyos ng terrain o ng lupa. Opo. May mga ganyan. Iba-iba ang dyan nga pinanganak o isinilang ang konsepto ng multiple o yung multitude of gods, yung pagkakaroon ng maraming mga Diyos. Opo, kaya halimbawa, gusto mong maging matagumpay ang iyong pagiging magsasaka. Opo. Ibang Diyos yung lalapitan mo. Agricultural God yun. O yun. Halimbawa naman, Diyos ng ikaw ay mangingisda, ibang Diyos pa rin yung pupuntahan mo. Yun nga, yun sa dagat. Opo. Si Neptune ho yata yan. Opo. Hindi po ganyan yung Diyos na ipinakikilala ng Biblia. Ang ipinakikilala ng Biblia, isa lang. Yun ang ating Ama. Yun ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay. At hindi lang po kami, hindi lang po si Haring David, kahit si Propeta Jeremias, yan ang kanyang pananampalataya. Ito, kanyang wika. May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Ayan. Pagka sinabing pinupuno, pagka binasa natin yan sa Tagalog popular version, basahin nga natin doon sa version na yun para maintindihan natin yung ibig sabihing pinupuno niya. Siguro sa ibang salita, okupado no? Walang makapagtatago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Yun yung ibig sabihin ng pinupuno. Ibig sabihin, nasa lahat siya ng lugar, sa langit at sa lupa. Kaya yung tanong na, nung bang nandito sa lupa ang Diyos, wala siya sa langit, yan ay hindi po aplikable sa Diyos. Dahil yan ay tanong sa tao. Tao yung pinag-uusapan natin, pag nandito po siya sa ganitong lugar, wala siya dun sa lugar na pinanggalingan niya. Pero ang Diyos, ganyan ang tanong natin, hindi natin nakikilala ang Diyos. Yan tanong na yan ay limitado para sa tao lang. Opo. Para sa Diyos na kinikilala po natin, hindi po tugma ang ganyan tanong. Yan ay tanong ng hindi kumpleto ang pagkakilala sa Diyos. Hindi na bakante langit. Opo. Nung nagkatawan tao siya. Opo. Hindi. Kaya kung sasampalatayanan yung bagay nito, masasagot lahat yan. Nabanggitan natin yung maraming mga Diyos, Opo. kahit yung doktrina ng Sagrada Trinidad, masasagot din po yan. Opo. Kung sinasampalatayanan natin ang pagiging omnipresente ng Diyos, hindi po tayo manghahawakan sa isang doktrinang gaya ng Holy Trinity. Opo. Kaya hindi tayo naniniwala, kapatid na Gabriel, na sa Sabado de Gloria, patay ang Diyos. Opo. Nakaburol. Opo, nakaburol at walang Diyos na gumagana. Di sana, patay na rin tayong lahat. Opo. Kaya yun sabi ni Jeremias, kayo mangangamba. O siguro isang spiritual commentary na rin sa mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil buhay ang Diyos. Opo. Huwag nating isipin na walang hustisya sa mga bagay na nangyayari sa silong ng langit. Nakikita ng Diyos yan. In His perfect timing, igagawad niya ang katarungan. Opo. Kaya huwag tayo, lalo na sa mga Kristiyano, huwag tayo padadala sa emosyon, sa bulong ng
maraming ganito, lalo na dito sa Pilipinas, di natin mailayo. Masyadong emosyonal ngayon ng mga tao sa politics. Sa mga sumasampalataya, nangahawakan na buhay ang Diyos. He is present. He is there all over. Ika nga, kahit na merong lihim, sabi ni David Hoyan, kahit may lihim ka pa, may hidden secrets ka pa, may dark secrets ka pang tinatago, alam ng Diyos yan, pagbabayaran mo yan, kung yan ay talagang mabigat na kasalanan ginawa mo, pero kung yan ay mabuting secret naman, hindi nakikilala ng tao, ganon din ang Diyos. Alam po ang Diyos ay hindi liko, gagantin palaan ka ng bagay na deserve ka o deserving ka. Yan po ang Diyos na ating kinikilala, yan ang Diyos na ipinakikilala namin sa inyo. Iisang Diyos, siya ang ating Ama, siya sa Kanya nagmula ang lahat, siya ang ating dapat na sinasampalatayanan. So hanggang dito po muna ang aming paglilingkod sa inyo. Tayo po ay tutungo sa isa pang bahagi nitong ating programa, ang pagdulog natin sa Panginoon. Dahil po sa inyo na mga sumusubaybay sa amin upang ihibik natin sa Diyos ang inyong mga kailangan, lalo na ang mga nasa mabibigat na sitwasyon ng buhay. Kaya tayo po, sa maikling sandali, dumulog tayo sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, Panginoon. Ikaw na pinakamakapangyarihan sa lahat, nag-iisa at Ama namin na sinasampalatayan ng nagmamay-ari sa amin at sa lahat ng bagay sa mundong ito. Maraming salamat sa iyo, sa iyong mga kabutihan, sa paggabay mo sa amin na maipahayag ang iyong mga katotohanan. Kapaglingkod po kami sa aming mga taga-subaybay, hinihiling namin sa iyo, ito'y gawin mo pong pagpapala sa kanila. Nawa po, ito ay kanilang masampalatayanan. Umakay sa lahat, sa lalong matibay na pananampalataya at pagkakilala sa iyo, sa iyong kabutihan, upang lalo kanilang mahalin at paglingkuran. Alalahanin mo lamang po ang mga dumadaan sa mga mabibigat na sitwasyon ng buhay dahil sa kahirapan, dahil sa mga suliranin, at yung iba po ay nakakaranas ng mga karamdamang tila walang lunas. Magkagayon man ay hindi po nagkukulang ng pananampalataya at pag-asa sa iyo. Gabayan mo lamang po sila at payagan mo po na ipakita sa kanila ang mga solusyon. Ang mga may karamdaman kung maaari, tulungan mo sila at hipuin ang iyong mapagpalang kamay sa paraang kumasangkapan ka po ng mga tutulong sa kanila upang lalo kanilang sampalatayanan na iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Nakikiusap din kami na tulungan mo pong patuloy ang tagapangasiwa sa iyong bayan. Unang-una, ang aming matandang pangkalahatan, tulungan mo siyang palagi, pagpadamahan mo siya ng iyong pagpatnubay, at sa lahat ng mga ipinauunawa mo sa kanyang iyong mga kalooban, nawa po ay maipangasiwa sa amin na gaya ng ikaw ang nangangasiwa upang sa ganitong paraan ay lalo ka naming mapaglingkuran sa mataas na antas at pagluwalhati sa iyong pangalan. Amen. Gabayan mo rin kami na patuloy mong kinakasangkapan, mamalagi nawa kami sa pagsunod sa iyong mga kalooban, sa hangaring maging kasangkapan sa patuloy na pagpapaunawa ng iyong mga salita sa buong sanlibutan. Amen. Nananalig kami, dinirinig mo po itong aming paglapit, pinagpapala mo kami, maging ang lahat ng sumusubaybay sa amin sa pamamagitan ng iyong pangalang Kristo Jesus. Ikaw po na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito. Inaanyayahan po namin kayo muli sa susunod po nating episode. Magpalain po kayo sa araw na ito, mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusian. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Bispa